Kasi sa ngayon, sa Kongreso, mas nagmumukhang credible ang isang drug lord. Yes. Mas nagmumukhang credible ang mga umaamin na sila isang kriminal, di ba? At bakit prestige ang gustong ibigay ng isang senator pa to na klase ng pagdinig sa Senado is because we already know and it is so obvious na sa lower house, which is the Congress, Marlon, ginagawa lang nila ang pagdinig na yan dahil they want to pin down the Dutertes. So legally, lusot kayo. But for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa ospital. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Marlon at Miss Pa mga kababayan. May plano di umano na gumawa ng sariling hearing itong si Senator Bato kaugnay sa usapin ng EJK. Paano ba naman kasi mga kababayan, kitang-kita natin kung gaano kabayas ang mga pulpol na kongreso na kung saan scripted ang mga pangyayari. At minamasama pa ang ginawang paglipol ni Tatay Digong sa mga adik sa ating bansa. Naku naman po. Ngunit sa planong ito mga kababayan, tila'y hinaharang itong kagustuhan ni Senator Bato na magkaroon ng sariling pagdinig kaugnay sa usapin ng EJK. At kung sino yun mga kababayan, ating malalaman dito sa video na ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video na ito, ating pakinggan itong pagdepensa ni Senator Bongo kaugnay sa paglipat ng PhilHealth funds sa bulsa ng mga Marcos. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, Now, I'm not a lawyer po, so of course, before I did it, I made sure I got clearance from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend here with us because yesterday, I don't know if you're aware, Solgen came out with a lot of opinions, very good opinions and statements, regarding this transfer, that it is legal, it is above board, blah 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 blah, and all that, So, So you mean legally possible po ito? Yes po. So legally possible yung That's again po, I'm not a lawyer, but that's my understanding based on the opinions of COA, GCG, OGCC, and as of yesterday, Solgen. So legally lusot kayo, but for me morally unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa ospital. Marami pang naghihingalo. And as of yesterday, Solgen. So legally lusot kayo, but for me morally unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa ospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I go against it, sir? Sa lahat ng magiging desisyon mo, isipin mo parate yung mga mahirap, yung mga pasyenteng naghihingalo na walang pambayad. Isipin mo lang parate yun. At yun na nga mga kababayan, kitang-kita kung paano nila ubusin talaga ang pera ng sambayan ng Pilipino na kaysa ituon sa mga programang pangkalusugan ng mga ordinaryong mamamayan, kinakamkam na lamang nila para sa kanilang mga luho, party, pagpupulburon at pag-travel di umano. Hay nako, sa pagbabalik usapin atin ang panoorin itong pagharang kay Senator Bato sa hangarin niyang magkaroon ng sariling pagdinig kaugnay sa EJK. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Meron akong merong balita na hinaharang daw. Latest yan? Pero ano muna ba ang gustong dinigin ng isang Senator Bato sa Senate? Gusto niya magawa ng sarili niyang nanghiwalay
na pagdinig sa Senado patungkol dun sa extrajudicial killing. EJK, when you say sarili niya, ito ang tinatawag na motu proprio? Motu proprio. Ibig sabihin, personal niya to. Initiative Pero niya. sinabi kong sarili kasi alam naman natin na may ginagawa ring pagdinig sa Kongreso ngayon na alam natin ang direksyon ng pagdinig doon ay para lamang sirain yung pamilya Duterte. Samantalang dito siguro kay Senator Bato, although maraming nagsasabi na paano mangyayari yan, iimbestiga mo sarili mo, isasangkot din naman siya sa EJK. Pero siguro naman, may karapatan bilang senador at bilang may mandato ng mamayang Pilipino. Si Senator Bato, may karapatan siyang magsagawa ng sarili niyang hiwalay niyang pagdinig. Ako ang nakikita ko lang dyan, Marlon, gusto niyang bigyan ng prestige yung kaso na madinig ng mas tama at mas may kalidad yung paraan ng mga pagtatanong at yung ang iuupo mong mga resource persons or witnesses na nandyan, hindi yung mga kriminal na may mga record. Gusto ko yung sinabi mo, Diba? prestige. Gusto ko yung ginamit mong termino na Totoo prestige. naman. Kasi sa ngayon, sa Kongreso, mas nagmumukhang credible ang isang drug lord. Yes. Mas nagmumukhang credible ang mga umaamin na sila isang kriminal, di ba? Mm-mm. Samantalang ang mga inuhusgahan nila ay ginawa lamang nila ang trabaho nila at ginawa Correct. nila ang kanilang tungkulin ayon na rin sa ibinigay na tiwala sa kanila ng taong bayan noong Sa madaling salita, minasama pa itong ginawang hakbang ni Tatay Digong na pagtugis sa mga adik sa ating bansa. 2016. At bakit prestige ang gustong ibigay ng isang senator pa to na klase ng pagdinig sa Senado is because we already know and it is so obvious na sa lower house, which is the Congress, Marlon, ginagawa lang nila ang pagdinig na yan dahil they want to pin down the Dutertes. We Correct. all know that it is their reason. Correct. It is their main reason. At alam natin na hindi na to tinatawag na in aid of legislation. Uy, naku. In aid of persecution na to, at alam natin itong ginagawa nilang pagdinig ay hindi para makita ang katotohanan, kundi para babuyin ang pangalan ng pamilya Duterte. Kagaya niyan, alam mo, Marlon, ang dami nating pwedeng balikan na mga panahon na maraming grandstanding hearing na ginawa dyan. Let's say with PCSO, yung mga 430 plus winners na sabay-sabay ng loto. Yung halos araw-araw namimigay ka ng milyon-milyon sa mga lone bettors na nananalo, di ba? At yung mga panahon na ang tawag dito, yung maraming panalo na dininig din naman sa Senado na pinangunahan ng isang Raffy Tulfo. Balikan natin, what have you done in aid of legislation? What bill have you passed for that covers that hearing na pinatawag ninyo? Using yung hearing na yun, it took how many, sabi na natin 2 weeks, 3 weeks, or 1 month na proseso, pinagpiestahan din sa media. pinagpiestahan ng media, na ginamitan mo na resources ng pampublikong budget, Correct. ng kuryente ng Senate, Correct. ng oras ng iyong senator na dapat mas mayroon siyang nagagawang mas tama at mas productive ang oras niya kaysa nakabapat doon. Yung mga staff niya na nag-overtime, yung pagkain na inihain mo sa lahat na nandun sa committee room na yun. Yung kuryente na Yung nasayang. kuryente na nasayang, di ba? Parang kung bibisitahin natin, Senator Raffy Tulfo, ano na pong batas ang inyong na-propose para maitama ang pagdinig ninyo ng loto hearing na yun? At huwag natin kakalimutan pa doon sa pagdinig na yon na bigla na lang nawala ng basta-basta ay may umugong na usap-usapan na di umano ay tumanggap ng bilyong piso. Nagkaroon ng backdoor Oo, negotiation. Naku ng backdoor po. negotiation para kay Senator Raffy Tulfo na dapat sasagutin niya to sa taong bayan. Di umano Di yun. umano, di Kami umano. nagtatanong lang. Tatanong lang. Diba? Isa pa doon sa Kongreso kasi, halatang-halata doon sa Congress na Kaya pala nanahimik tong mga Tulfo, no mga kababayan. Grabe naman talaga. Kala natin may bayag din itong si Senator Raffy. Dinadaan niya lang pala sa pagganyan-ganyan niya. Hay nako, wala talagang mangyari sa atin mga kababayan. hindi na sila nag-iimbestiga. Kasi una pa lang, may hatol na sila at inuhusgahan na nila. So, hindi totoo na, alam mo yun, na walang biases sa mga ginagawa nila.
una pa lang judgmental na sila. At mga hindi nanonood to ng Itbulaga, dahil sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Hindi, mahirap yun, Marlon. Mahirap mong maitawid ang isang hearing na pantay ang pagdinig or patas Totoo. pala ang pagdinig. Totoo. Patas. Kung nagsimula ka na may bias ka na. Kung naniniwala ka na ang mga nakaupo dyan should and must pin down the Dutertes, wala nang patas dyan. Totoo. Dapat hindi nyo na dininig, dapat kinasuhan nyo na kaagad. Dapat Mismo, meron may hatol na kayo. May hatol na talaga. May hatol na kaagad. kayo. At patunay doon sa hatol nila, kapag hindi nila hindi nila nagustuhan ang sagot ng mga resource person, Iko-contempt. iko-contempt nila, di ba? diba? Na ganito sila kabayas at ganito sila kawalangya. Yung WAD committee, yung WAD committee members na yan, Marlon, paramihan sila ng na-cite in contempt. Paramihan sila ng abuso ng paggamit ng power of cite of contempt. Agree. Diba? Wala na silang ibang ipinanakot kundi cite in contempt. Diba? Nakakarindi na. At pag nakita mo, yung mga taong yan na umabuso ng cite in contempt na yan, hindi magbabatas. I mean, hindi lawyer, artista. And did you know that Paduano pala is a dentist? Sa By dentist siya. profession? Si Dan Fernandez, alam ko ophthalmologist or dentist. I don't know. Ay, basta Pero ano sa siya? akin, isa lang siyang artista. No, di ba? Kagaya nga na sinasabi mo, Marlon, kapag meron kang ganyan na ang pangangailangan mo ay pagpapagawa ka ng bahay, arkitekto ang Architect. lalapitan mo. May, ikaw, masama ang pakiramdam mo ngayon, doktor ang Doktor. hahanapin mo. At kung meron mga ganyan na ang expertise e batas, dapat mambabatas ang nakaupo dyan. Abogado. Lawyer, abogado, Oo. di ba? O sige, wag na nating wag na nating ang isang Miriam Defensor Santiago ba ay lawyer? Oo, lawyer. Ah, Lawyer. Ang ini-issue sa kanya na sobrang galing ng isang Miriam Defensor oo, sa Santiago. oo. Ang ini-issue sa kanya, mababa raw yung resulta ng ano niya sa bar exam and Ay, ako, ang babagsak isang siya. Lenny Pero Robredo, hindi yan eh. Akin hindi batehan yan. hindi yun. Batehan? Hindi. Ang ano Marlon, ang isang Lenny Robredo na naging VP tuloy, Vice President ng bansa natin, ay amadyadong 3 times taker ng Pero ng hindi bar. issue. Hindi issue. That should not be Ang issue ron, may lisensya ka, Yes. sabihin may karapatan ka Oo. para Correct. ikaw ang sa'yo magsangguni pagpatungkol sa usapin ng batas. Okay, sige. Another question. Bakit hinaharang? Sino ang humaharang? At ano ang basihan ng pagharang? Ito pa sabi nung mga informante natin. Ano yan? Kwentong barangay? Hindi. O unverified? Unverified, pwedeng unverified kasi ayaw magpakot nung ano eh. Oo, narinig ko kausap mo kanina. Ayaw magpakot nung isang senador na re-electionista ngayon. Hmm. Na abogado to. Na ang motopropyo raw ginagamit lamang daw pagka ang committee ang magpapatawag ay Blue Ribbon Committee. Nasa ilalim ngayon ng pamamahala ni re-electionist Senator Pia Cayetano. Siya na ba Blue Ribbon At Committee? kung tama ang impormasyon ko siya. Before, kasi si Senator Tolentino ang Blue Ribbon. Kasi ano na siya ngayon? Majority leader. Okay. Pero maring baka mali ako double check natin. Pero ang catch dito itong mga humaharang na to ay mga dating kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Pia Cayetano at Senator Tolentino? San Senator Tolentino bukas po ang third floor studio kung totoong hinaharang nyo ang plano ni Senator Bato na magpatawag ng pagdinig sa ilalim ng kanyang Senate Committee on Illegal Drugs and Public Order na dahil motopropyo at wala siyang resolution na inilabas dito hinaharang daw di umano ng isang Senator Tol dahil sa ang motopropyo raw ay kailangan Blue Ribbon Committee lamang ang may ganitong klaseng kapangyarihan na Pamela. Lagi kong sinasabi rito, ang tagal ko rin naman nag-cover sa Senado, Pam. Halos paano ba to? Halos 3 2 dekada. dekada. Huwag naman. Kulang 2 dekada o halos 2 dekada, Pamela. Ngayon ko lang narinig yan na ang motopropyo ay para lamang sa Blue Ribbon Committee. Sandali lang, Marlon. Last session,
nagkaroon ng pagdinig sa PIDEA list. Nandun ang Tama. isang PIDEA agent, Jonathan Morales, Tama, na pinakontempt pa. na pinakulong, and we witnessed that. Yes. Because we were part of this, happening na eventually siya rin naman ang sinundo natin siya. Yeah. Salamat Fresh ko Daily. Ang tanong dyan, was it under the Blue Ribbon Committee hearing? Hindi. Ito pa rin, Motopropyo din yan, di ba? motopropyo rin to. Motopropyo rin. Bakit in a matter of just one session break, nagbago, base sa sinasabi mo, nagbago ang Blue Ribbon Committee hearing rules and regulations